Kasi sabihan ba naman ng isa na, ututan mo, ututan mo. Sabi nga, yung bulungan, di halikhi na naman kami, nagtatawanan na naman kami. Uututan daw yung batang sinasaniba ng masamang espiritu. Uututan daw sa mukha kung anong reaksyon. Lumapit kay Jesus ang isang lalaki. Lumuhod sa harap niya at nagsabi, Ginoo, maawa ka sa aking anak na lalaki na may epilepsy at lubhang nahihirapan. Madalas siyang mahulog sa apoy at kung minsan na may sa tubig. Dinala ko na siya sa mga alagad mo pero hindi nila siya mapagaling. Sumagot si Jesus, Mga walang pananampalataya at ligaw na tao kayo. Gaano pa katagal na panahon ako mananatili sa piling nyo? Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Dahil siya rito sa akin. at inutusan ito ni Jesus at umalis sa kanya ang masamang espiritu at gumaling ang bata sa sandaling yon. Pagkatapos ay nalapitan ng mga alagad si Jesus at tinanong ng sarilinan, Bakit hindi namin napalayas ang espiritu? Bakit nga kaya? Sinabi ni Jesus sa kanila, Sapagkat kakaunti ang inyong pananampalataya. Kung may pananampalataya kayong sinlaki ng buto ng mustasa, masasabi niyo sana sa bundok na ito na gumalaw mula rito at gagalaw ito. At walang imposible para sa inyo. Isang mapagpalang umaga po nawaan sumating lahat. Narinig natin sa ating banal na ebanghelyo yung sinasaniba ng masamang espiritu na naging epilepsy yung tao, nangingisay. Paminsan-minsan ay nahuhulog daw sa apoy o kaya minsan naman ay sa tubig. Napakadelikado nga naman ito. Kapag sa panahon natin sa tubig, halimbawa naliligo sa dagat, sinumpong siya ng ganun, ay maaring ikamatay niya yun. Kaya dito sa ebanghelyong ito, naalala ko nung kami ay nag-aaral pa sa seminaryo. Meron po dong dinala na isang dalagita na sinasaniba ng masamang espiritu. Ang problema kasi nito, dinala doon ay Lunes ng gabi. Yung Lunes po kasi, ang mga pari ay parang holiday nila. Sila ay nagkikita-kita doon sa isang eskwelahan na Divine Word College ng San Jose. Doon sila kumakain ng hapunan. Noong mga oras na yun, kami-kami lang, mga estudyante lang yun nandun sa seminaryo. Doon dinala yung sinasaniban. Hindi kasi talaga mawawala yung mga pilyo. Yung mga pilyong mga bata, mga estudyante. So, dinala doon. Di nag-pray over kami. Kitang-kita ko talaga kapag kumakanta kami ng ama namin, ay talagang nangingisay siyang ganun doon sa gitna, naghawak-hawak kami, ganun. Pero bago pa mangyari yun, tinanong siya nung isa sa mga kasamahan. Sabi, sino ka? Sino ka? Sabi nung bata. Ako, iba yung boses niya yan, laki ng boses niya. Ako, ang lalaking maitim sa puno. Parang ganon yung sinasabi niya. Lahat kami nagtinginan doon sa pinakamaitim sa amin. Sabi nung sumalangit na mga kaluluwa ni Darwin pa, sabi niya, ay wala akong alam dyan. Natatawa ko mga seminary life namin. So, hindi namin napaalis. Katulad din ng mga alagad, hindi nila napaalis. Hindi namin napalayas. Hanggang sa dumating nga yung mga pari at sila na yung nag-handle. At napalayas naman nila. At yun nga, hindi kasi talaga sapat siguro yung aming pananampalataya. Kasi sabihan ba naman ng isa na, ututan mo, ututan mo. Sabi nga, yung bulungan, di halikhi na naman kami, nagtatawanan na naman kami. Uututan daw yung batang sinasaniba ng masamang espiritu. Uututan daw sa mukha kung anong reaksyon. Tapos dun sa conversation, humihingi siya ng manok na kulay puti. Tama, manok na kulay puti. Saan tayo kukuha? 45 days, mga ganun na. Talagang yung mga ideas ng mga kabataan talaga. Pero masaya na nakakapangilabot talaga. Yung maka-encounter ka ng ganito, pagpasok mo pa lang pag lapit mo pa lang, mangingilabot ka na. Yun yung ambience ng bad spirit, ng mga diablo. Pero
kapag buo ang ating pananampalataya, hindi tayo papatalo. Hindi kahit kailan, hindi nagagapi ang Panginoon. Yun nga lang, nasa sa atin na yun, kung gaano kalaki ang ating pananampalataya. Kahit sino sa amin nung mga panahon na yun, kung talagang seryoso na may pananampalataya kami, kayang paalisin yun. Ang naging problema kasi ang natatalo kami ng mga kapilyuhan, yung mga kalokohan sa seminaryo. Yun yung dahilan kung bakit hindi namin siya napalis. Pero nung yung mga pari na yung dumating, isang pari lang, kung hindi ako nagkakamali, para si Father Jun yun. Padre Jun Villanueva. Pero umalis siya. Pero ang talagang exorcist priest namin dito sa Mindoro ay si Father Jerry kausapin. Talagang siya yung marunong sa mga ganon-ganon. Yun nga, may mga ganitong pangyayari talaga na kapag hindi mo siniseryoso, hindi mo talaga mapapaalis yan. Kailangan ay buo ang iyong pananampalataya. At mayroong mga pagkakataon na susubukin ka talaga ng ganito. Lalo sa katayuan namin na pumupunta kami sa mga pamayanan, sa mga liblib na baryo, may mga ganito talaga, may mga pangyayaring ganito. Kailangan ay wala ka sa state of sin. Kumbaga, talagang nandun ka para mag-serve. Kakayanin ito mga ganito. Naranasan na po namin ng ilang beses yung mga kasamahan kong acolyte. Shout out kay Brother Benedict Cabonilas. Siya yung minsan na nakasama ko din sa Magbay at saka sa Old Manggaring. Yan yung mga dalawang barangay na na-experiencean ko na may mga ganito. Kaya po naman, kayang palayasin ang masamang espiritu. Basta buo ang iyong pananampalataya. Naninalig ka sa Diyos at walang makakatalo kahit minsan sa Diyos. Life is beautiful. God bless us all. Matagal na rin itong panahon, walang sagot sa aking mga tanong. Isip ko'y lidot gulong-gulong, di malaman kung paano. Di ko alam na sa akin mayroong isang nagmamahal. Tunay ngang di ko alam, si Jesus balay pag-asa ng buhay. Salamat na may Jesucristo, pag-ibig niya'y laban ng tutong, kadugunan sa mga napkong, siya ang pag-asa ng buhay ko. Di ko alam na sa akin mayroong isang nagmamahal. Tunay ngang di ko alam, si Jesus balay pag-asa ng buhay. Ako ay may mga kaibigan, ligayang hanap sa kanila'y kulang. Kasi yan ko ay mabaybabaw, puso'y lungkot ng sinisigaw. Kaya ngayon ako'y nagagalak, dahil sa akin mayroong nagmamahal. Tunay ngang di ko alam, si Jesus balay pag-asa ng